Ang propesiya ng baha sa deserto ay nangyayari na ngayon. May propesiya sa Biblia na nagsasabi, ang deserto at tuyong lupain ay magagalak, ang ilang ay magbubunyi at mamumulaklak. Ang propesiyang ito ni Isaias ay nagsasaad ng magandang pangyayari sa hinaharap sa desertong lupain. Ngunit bakit tila kabaliktaran ang nangyari ngayon? Dahil bumaha ng matindi ngayon sa Baghdad, Iraq, marami ang nalagay sa panganib, kaguluhan, pagkasira at kawalan ng pag-asa. Ang nangyayari doon sa Iraq, ang labis na pagbaha, ay nararanasan din sa Dubai kamakailan lang. Sa isang pangyayari, rumaragasa ang matitinding pagbaha sa Baghdad, Iraq. Lumubog ang buong mga kapitbahayan at nag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Isa na namang kalamidad ang pinaparamdam ng Diyos. Ito'y isang babala at matinding paalala para sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Ayon sa mga residente, ang matinding pag-ulan ay biglaan at malakas ang buhos ng ulan. Hindi pa sila nakakaranas ng ganoong kalakas ng ulan hanggang sa tuluyan ng bumaha sa lahat ng mga kalye at mga gusali ng lungsod. Ginawang mga ilog ang mga lansangan hanggang sa nagpatupad na ng forced evacuation. Pinilit ang libu-libong residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Hindi lamang sa mga lungsod nagdulot ng matinding pinsala ang pagbaha, kundi lumawak din ang nakakatakot nitong epekto sa 6 pang mga lungsod. Makikita sa video ang pagbaha sa mga kalsada ng lungsod, partikular sa lugar kung saan umaapaw ang tubig sa mga daan at pumantay ito sa mga railings ng daan at hindi na kayang daanan ng mga sasakyan. Nagmamadaling tumugon ang mga lokal na pamahalaan. Idineklara ang estado ng state of emergency, habang ang mga serbisyong lokal ay patuloy na nagsagawa ng rescue operation. Patuloy ang mga operasyon ng pagsagip kung saan ang grupo ng mga rescuer ay nakikipaglaban sa matinding kondisyon upang maabot ang mga natrap na mamamayan. Nakakapuwing ang mga tanawin ng pagkawasak, mga sasakyang halos tuluyang lumubog, mga pamilyang nagsisiksikan sa mga bubong, maging ang paliparan, isang mahalagang infrastruktura para sa mga lungsod, ay hindi nakaligtas. Makikita sa mga larawan ang lumubog sa tubig na mga runway at mga pasahirong na stranded na nagpapakita ng matinding pagkagambala. Maraming mga flight ang kinansila o naantala na lalo pang nagdagdag ng komplikasyon sa isang sitwasyong lalo nang lumalala. Naantala rin ng matinding pagbaha ang mahalagang serbisyong pampubliko, kung saan naiulat din ang pagkawala ng kuryente sa ilang distrito at nalagay sa panganib ang supply ng malinis na inuming tubig dahil sa posibleng kontaminasyon. Matagal nang nagbabala ang mga eksperto na hindi handa ang sistema ng drainage ng bansa upang harapin ang matinding kalamidad na tulad nito. Isang pangamba na ngayon ay nagiging malupit na realidad. Dahil dito, sumiklab ang galit ng mamamayan na nananawagan ng pananagutan at mas madali ang pagresolba ng pangyayari. Ngayon, ang Biblia naman ang ating tatanungin. Ang mga pangyayaring ito ba ay dulot lang ng kalikasan, pagbabago ng temperatura at climate change? O talagang nakatadhana na mangyayari ito?
Ganito ang mababasa natin sa Ezekiel chapter 47 verse 8. At sinabi niya sa akin, ang tubig na ito'y dumadaloy sa lupain, sa silangan, papunta sa Araba, papunta sa dagat na patay. Ang dagat na ito'y magiging sariwang tubig na at hindi na maalat. Mababasa natin ang isa pang nakakaintrigang pahayag na ito. Ito ay dadaloy patungo sa silangang rehiyon, papunta sa Araba at papasok sa dagat, at kapag ito'y ibinuho sa dagat, ang tubig doon ay magiging sariwa. Sa bawat lugar na daluyan ng ilog, ang lahat ng bagay na may buhay ay mabubuhay, magkakaroon ng maraming isda. Ang binanggit na Araba ay isang desertong lugar na nakakabit sa Sahara Desert. Ang propesiyang ito ay nagmumungkahi ng isang daloy na dalisay ng tubig at magdadala ng buhay. Sa Genesis chapter 9 verse 11, ipinangako ng Diyos. Sinabi niya, itinatag ko ang aking tipan sa inyo, hindi na muling magkakaroon ng baha upang lipulin ang buong lupa. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Bakit nagkakaroon pa rin ng mga malawakang pagbaha sa ating panahon ngayon? Kung gayong sinasabi na ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Ang sagot ay ganito. Ang pangakong ito ng Diyos ay hindi nag-aalis sa posibilidad ng mga pagbaha at kaguluhan. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing mga tanda at babala. Paano kung ang mga pagbaha na ito ay mga senyalis para sa sangkatauhan na magising at humanap ng kasagutan sa mga kasulatan? Paano kung ang kalikasan ay tumutugon sa tawag ng propesiya at nag-iwan ng babala sa atin na may bagay na mas nakakatakot pa na magaganap sa hinaharap? Sa Mateo chapter 24 verse 7 to 8, sinabi ni Jesus, sapagkat magtatayo ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga tagutom, mga salot at mga lindol sa iba't ibang lugar. Lahat ng ito ay pasimula pa lamang.